Hello mga ka-entrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pag-click na lang po ang subscribe button at huwag niyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. So kung nakikita niyo mga ka-entrep, wala ang background natin nung may mga pyesa, kasi nandito ako sa part ng shop or ng store. Dito ako sa may computer kasi gagawa din ako ng video about sa small sticker printing business. So, ayan, abang-abangan nyo rin. Mayroon akong playlist about sa sticker printing business. Yung mga nasa home-based, printing business, or lalo-lalo na kapag tayo may mga shop, or kayo ay mahilig sa sticker, or yung mga anak nyo po ay mahilig sa arts, gumawa ng sticker, mahilig mag-layout, mahilig mag-design, kagaya ng panganay kong anak. Kaya po, gumagawa na rin kami ng stickers na pangbenta. So, sa mga beginner ay pwede nyo pong i-check ang aking mga videos sa paggawa ng small sticker printing business. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating ka-entrep na si Richard Gigante. Madam, hindi po ba mahirap magtayo ng ganyang negosyo pagtawid dagat? So, tama po ang topic po natin is regarding po kasi ito doon sa supplier ng previous video po natin. Pero bago po tayo magpatuloy ay shout out po muna sa RDJ Motorcycle Parts and Trading sa Sulangan, Dumangas, Iloilo. Thank you po. So, ayun na nga mga ka-entrep. Last video po, yung 10 years journey namin in motor parts business and accessories. Nabanggit ko po doon yung about po sa mga supplier. May pagkakataon po, ayun nga din ang kay yung nabanggit ni ma'am, na may mga pagkakataon po talaga na alam nyo ba, na kahit na isinulat mo na, syempre pag kumukuha ang ahente ng mga order, ay sinusulat yan sa papel. Sinulat mo na kung pang anong motor, halimbawa cable, kung pang anong motor, mali pa rin ang pinadala. Or minsan naman, hindi yun ang in-order mo, sasabitan ka ng 25 pieces, halimbawa doon sa mga nai-stock na doon sa bodega nila. Ngayon ang gagawin nila, since na-stock na yun ang matagal doon sa bodega nila, at kailangan nilang ma-release, ma-distribute, yung mga order sa kanila kahit na walang order, padadalhan nila yan. Or minsan, sinasadya bagang kahit na alam naman na hindi yun ang order, yun ang ipapadala yung mga natutulog na sa bodega nila. Mararanasan po yan ng lahat ng mga, kahit po hindi baguhan, kahit na nga kami na medyo matagal na, ay nangyayari pa rin yung mga ganyang bagay po. So kung tinatanong mo, mahirap ba yan kung tawid dagat? Hindi naman po, as long as po na ang supplier po ninyo is reachable po. Ibig sabihin po, kapag may mga pagkakataon na may kailangan kayong papalitan, kung mayroon kayong problema, is hindi po siya mahirap na maipapalitan. Yung tipong ipapa-cargo back mo pa papunta doon sa kanilang lugar. Like, for example, kung ikaw ay nasa probinsya, ipapa-cargo back mo pabalik papunta ng Maynila. So, medyo mahirap po yun. Medyo mahihirapan kang magpa-cargo back or ibabalik mo sa ahente. Kagaya nga nung nabanggit ko nakaraan, 200 pieces, mali yung pinadalang brake pad. Samantalang mayroon naman akong may stock ako yun. Tapos iba yung order ko, iba yung pinadala. So mag-overstock tayo niyan. Ang sabi, pwede namang papalitan. So anong gagawin ko doon? Ipapa-cargo back ko, ipapadala ko sa ahente. Nakakahiya din naman sa ahente, di ba? Na i-prepare niya pa yun pabalik. Kung sabihin natin, bahala sila, kasalanan nila yun. Yes, bahala sila kung kasalanan nila yun. Pero hassle pa rin siya. Hassle in the sense na wala kang stock kasi nga inasa mo. Ang layo-layo nun. Kapag galing pong Manila and then to probinsya, halos ilang linggo, 3 to 4 weeks bago dumating ang mga produkto. So paano yun kung wala kang stocks dahil ang pinadala nga nila mali? So ma-out of stocks ka. Kung may stocks ka man, padalhan ka ng mali, mag-o-overstocks ka naman. Ngayon, dahil nga sa napakalayo nila, ang hirap-hirap mag-transact ng return or replace. Hindi kagaya, let's say for example, kung ikaw po ay tawid dagat, probinsya. May city naman dyan, may mga dealer po yan dyan sa inyong mga probinsya. Kung nag-i-start ka po, mas maganda po na dyan ka na po muna mag-purchase sa mga local supplier po. Kumbaga dyan sa mga dealer or supplier dyan sa inyong lugar. Sa mga nag-i-start, ganun po talaga. Huwag po muna tayong maghangad ng direct supplier. Ang dami kasi po niya nagtatanong sa akin, ma'am, ipakilala mo naman sa akin ang direct supplier mo po. Ma'am, pahingi naman ang contact number ng direct supplier niyo po. Hindi po siya ganun kadali. Hindi po siya ganun kadali na makakapasok po kayo dun sa mga direct supplier, yung mga importer na talaga, mga manufacturing company. Hindi po siya ganun kadali. May CI po tayong pinagdadaanan at kahit na nga po kami, almost 10 years na kami dito sa ganitong klaseng business, may dalawang branch kami. Masasabi ko naman na medyo malaki na rin naman itong shop namin, ang aming inventory, pero kakailanganin pa rin CI for approval pa rin ng company. Kailangan pa rin namin
dumaan doon sa cash basis muna. So may mga company naman, may mga direct supplier, importer, manufacturing na hindi na kailangang cash basis muna. Diretso na sila nagpapa-terms. Pero may mga company na mga mahihigpit, lalo na yung mga mura talaga na na mga company, yung mga manufacturing, yung sila mismo nagma-manufacture ng mga products nila, mahigpit sila. Dadaan ka sa CI at dadaan ka muna sa cash to cash basis. Maliban na lang kung may mag-endorse sa'yo or may mag-recommend sa'yo na kumpanya din na malaki, importer din, na ahente rin, na may recommend ka na okay ka as customer nila, referral kumbaga. Pero kung baguhan ka pa lang, tapos maliit, hindi po ganun kadali makapasok sa mga direct supplier na tinatawag po natin. May mga pagdadaanin ka po, at isa pa doon, mga permits. Importante po yan kahit sa ikaw ay mag-cash or mag-terms, hihingian ka po ng mga business permits. Ano ba yung napapaloob pag sinabing business permits? Nandyan yung ating DTI permit, nandyan yung ating business permit, nandyan yung ating COR, Certificate of Registration ng ating business sa BIR. So, kailangan po natin munang i-comply yung mga ganong klaseng papeles or documents. So, kung tawid dagat, much better na sa mga local supplier po muna. Ganun po talaga lahat naman na nag-start, yung hindi pa nakapag-direct or yung mga nag-start na mga maliliit na hindi nakapag-direct sa mga ahente or sa mga manufacturing company or sa mga importer, ay maliit lang talaga. Syempre, halimbawa, galing na sa local supplier mo, medyo may taas na yung yung presyo. And then, sa'yo, ang mangyayari ngayon, gusto mo makipagsabayan din sa iba, bababaan mo na lang yung markup mo. So, ganun po talaga. Kasama yun siya sa proseso. Ngayon, kung kaya mo na, stable mo na, at makakapasa ka na doon sa mga importer company, galing sa mga malalaking kumpanya, ay that's the time na, kumbaga, makakaluwag-luwag ka na at kikita ka na ng maganda. At yan ang ibig sabihin din, yung time na yan, na ikaw ay medyo mapagkakatiwalaan na at mapapasukan ka na, medyo malaki ka na kasi mapapasukan ka na ng mga kumpanyang galing mismo sa Maynila at direct, talaga sila, mga, importer at may mga manufacturing company pa. So, hindi siya mahirap but the best tips or advice is start ng maliit, start from your local dealers or local suppliers within the city. Yun lang po muna at always start small. And then, palalakihin na lang. Mayroon po akong kakilala mga ka-antrep. Di bali, pag-usapan na lang natin yan. Pero patikim lang. May kakilala ako at nagpatay siya ng building, OFW siya. As in, all out talaga, million ang kanyang inilaan talaga sa kanyang business na motor parts business and accessories. Pero hindi umabot ng 2 taon ay give up niya po. Hindi niya kinaya dahil mahirap din po kasi itong business na ito kung wala dito ang puso mo. Kahit na may pera ka, kung wala dito ang puso mo, medyo mahihirapan kang mag-move forward sa ganitong klaseng business. Kailan nandito ang puso mo sa ganitong klaseng negosyo kasi madetalyado po siya. Hindi siya kagaya ng ibang business na kumbaga isa lang dito, di ba? Pag sinabing bearing, sobrang daming bearing. Pag sinabing cable, sobrang daming cable. Kailangan ng passion, matyaga ka sa mga ganong mga bagay-bagay pagdating sa ganitong klaseng negosyo. So sana may natutunan po or may napulot po tayong konting tips doon sa ating napag-usapan ngayon na kung ikaw ay magsisimula at tawid dagat, start doon sa local. Doon sa reachable, kumbaga sa madali kang makapag-transact na kung may mali, pwede mong papalitan kaagad para hindi matulog ang iyong kapital. Kung may defective, mapapalitan mo kaagad dahil malapit lang siya, reachable lang siya, hindi mo na kailangang magpa-cargo pabalik pa doon sa Maynila or kung saan man matagal. Tapos kapag baguhan ka pa lang, kapag maliit pa lang kapital mo na nag-rolling ka pa lang, kung maliitan pa lang ang nag-purchase mo, masyado pong matagal ang galing Manila papunta ng mga probinsya, lalo na kung tawid dagat na klase ng probinsya. 2 linggo, 3 linggo, maka 4 na linggo pang abutin bago makarating sa iyo ang iyong produkto. So wala ka ng stocks dahil nga pakunti-kunti lang, diba? Cut ang iyong supplies. So, yun lang. Thank you very much. See you on my next video. Sana ay nagustuhan niyo po. Pa-comment naman kung nagustuhan niyo ang ating pinag-usapan ngayon. At tayo po ay susubukan nating magtuloy-tuloy sa mga katanungan. At ako po ay busy din dahil may Facebook page din po kami, ang RAS Moto, short for RAS Motorcycle Parts and Repair Shop. Thank you so much. Bye-bye!